Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taumbayan at ito ang usap-usapan sa mundo at trending sa social media. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi kang updated sa mga susunod nating video. Eloy Bugres muling may mga binitawang revelasyon kay Bongbong Marcos. Muli na namang niyanig ni Eloy Bugres ang mundo ng social media na di umano hindi lang isa ang Pangulo kundi dalawa. Ayon pa kay Eloy Bugres, may nakapagsabi daw sa kanya na may klon o kaparehang itsura ang Pangulo. At giit pa ni Eloy Bugres na pinagluloko lang tayo at nililito ng gobyernong ito. Dagdag pa ni Eloy Bugres, huwag na tayo maniwala sa Pangulo dahil wala na sa katinuan at lulong na sa Coca-Cola. Mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito? At para sa karagdagang detalye, narito at panuorin natin ang full video. Ang presidente nyo malala na. Okay? Ginpagawa sa mga iyudita nila nga kuno ini nga presidente dumatay siya na siya yun ang totoo nga istorya ha. At some point, meron ang mga bilatsing Eloy nila sang ginpakuno-kuno nga ining presidente natay siya sa at 2:41 AM or 2:41 PM sa St. Luke's room 304. Naturalmente, kita nga mga kwan tayo na mga nagre-resent sa kanya, nagalit-galit sa ating presidente, hindi na tayo magduro, istorya, mga filter-filter, tinatawag sang iba sa mga codename. Ako sasabihin ko na talaga, Ferdinand Marcos. Presidente sa Pilipinas, lumipad kayo ngayon doon sa Estados Unidos for an urgent operation ang ginawa sa mga bilatsing Eloy. Actually guys, ginpasakayan lang ni sila namin. That is the truth. I have a group of people na ang game nila, i-game din natin. Isakyan sila natin sa kanilang game because this is what they want. And then we rebut them. Ang gusto sa mga bilatsing Eloy nila, daw himuunta nila tangatit ngayon. Kay nagpasakay bilatsing Eloy, sinunod namin ang gusto nyong mangyari saan manggagaling. Ang mga 2:41, 2:51 AM, 2:51 PM. Ang saan manggagaling si mga 304 kung hindi sa inyo. Press Communication Officer nga gonggong. Sabi sang assistant mo noon, nga gin-terminate mo, nga bilot sang bilatsing Eloy ka, ikaw ni ang utor. Sang lahat niya nangyayari, bilatsing Eloy, sa buong Pilipinas, gonggong, tapos nagalit ang mga gago. We were waiting for them. We were waiting for them kung ano na naman ang kanilang next step. Dahil ang gusto mangyari ni Sambubo nga si Claire Castro, nga pag-araw sang kagitingan, do ang lahat ng tao, wala masyak. Meron daw sila dalawa nga kung totoo sila nag-represent or clone, I don't know, plastic surgery. The only way to find it out is if we're going to get the dental record of our president. We have the right to know his medical conditions. That is as per our constitution. Tinatawag sa mga bilatsing Eloy nga ang mga Pilipino kanu mga fake news kamo na numero 1. Kamu nag-disseminate sa impormasyon, may paksyon nyo, may buhion nyo. May patayin nyo, may buhion nyo. Pasaring-saring ang mga UDP nila. Wala kayo nagabigay sang tama. Hindi nyo ginapaskil UDP ang medical situation ngayon. Since 2024, Claire Castro Alpot, bigaan, may kirido. Ang bilatsing Eloy ka, hindi naman kayo nag-announcement kung ano talagang totoo nyo nga kuwang na kalagayan. Nga is bound by the law. Nga sabihin nyo kung ano ang totoong kalagayan sa presidente. You didn't say shit. You let the Filipino people speculate and speculate and speculate time and time again. Wala kayong nyo. Nagatanong sa maigi ang mga tao, hindi sagutin sang alpot nga sinto-sinto nga si Claire nga. Tapos ito naman ang kalbo nga may 3 kakirida, 5 kakirida, pala 3 kakirida, may 5 kabastarda pala. Dave Gomez, hindi mo ko paghulaton. Kay ipaskil ko di ang kirida mo, Dave. Duman mo hindi nakaging kalkal ang di maraming nakakilala sa iyo. Mamahog-mahog kayo. Itrete nyo ang mga Pinoy, ang mga citizens ng Pilipinas. Napipick-upin kakasuhan daw nila. Ang mga nagkasabi-sabi dito, bilatsing Eloy. Kasuhan nyo muna ang mga sarili nyo kamo, ang mga numero 1 ka mga sinungaling. Ngayon kay sinakyan ang gusto nyo nga narrative. Ngayon gusto nyo nga sakyan ang pabuang-buang nga patay buhay.
Ito ha, 2024, ipakita ko na sa confidential daw, sabi sa St. Luke's City, wala nag-respeto eh. Ipakita ko ni bakit hindi pwede. We are allowed to know his medical condition as per the Philippine Constitution. Bakit dapat i-confidential? Ari, ipakita ko sa inyong buo. Wala na sang tabong-tabong. Medical Center, this is St. Luke's, okay? First name, Ferdinand Marcos Romualdez, ayan. MRN, pwede nyo niya ma-check if you want. Pwede nyo nga ito mag-google eh. September 13, 67. 56 years old. Gender. Confidential. This date is actually last January 25, 2024 at 10:09 a.m. Impression. Severe sigmoid diverticulitis with perforation and extensive mesenteric phlegmon. Deterioration. Urgent surgical consultation recommended. Example for possible Hartmann's procedure or percutaneous drainage. Dapat palabasin ang mga nana. Palabasin ang mga inspeksyon kay bilat sing iloy kadumi sang imong katawan. Ang intestine mo, President. Ang intestine mo puno-puno sang lagu, baho-baho. Ito ang totoo bilat sing iloy masakitun ka. Colonic obstruction or partial inflammation. May naga-obstruct sa iyong colon. Ibig sabihin, hindi magwa mo tubol. Nga amang kumatabon-tabon, bakit naman kita dapat i-cover ina ka? Hindi ka prinsipe. We are not a kingdom. You twisted our arms to vote for you with a promise that you're going to make rice 20 pesos per kilo. Bakit kailangan yun yung taguin sa amin bilat sing ilo nyo January pa niyo? Nga dapat sang time na to, nung inoperahan kang sapat ka nga unconscious ka, in-announce mo kag si Sara nag-temporary na nga presidente. Mga patayuya ka mo. Absent left kidney, wala na siya sang kidney kaysa nag-donate sa tatay noon nga diktador. Wala na siya sang kidney, nag-donor sa nephrectomy and enlarged small right renal cyst. Renal cyst, ibig sabihin, ang buli mo, ang puwit mo, may cyst. Nga kailangan kabilat sang iloy, i-secret ne. Hambal sa konstitusyon, naging totoo ka kung anong kalagayan mo, ginasekret nyo. Bilat sing iloy. Mild hepatomegaly. Bilat sing iloy nyo kung mani alam without focal pathology. Please explain this to me. Mild fatty evolution of the pancreas. Pati yung pancreas mo may diferensya na, sir. After atherosclerotic vascular disease, mild abdominal, aortic, and branch vessel calcifications. Hips changes no acute blah 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 blah. Okay. Ang imo to ball, hindi magwa. 2024 pa. Nagnana ang UD mo nga dito mo ho. Kaya tama si Harry Roque nung sinabi niya may colostomy bag ka. Kaya hindi maglabas dito sa puwit mo. Ang imo nga Arnalo. Bilat sing iloy kamo kabutigon mga UD. Gusto nila lagi secret. You cannot afford to hide this from the public. Then we will start to speculate. When we start to suspect, when we start to doubt, yung bilat sing iloy, mag-start na kami kutso-kutso, rumor has it, mag-usap-usap na di sa Facebook, sabihin sa mga iyo di pa, fake news. Paano naman kami bilat sing iloy, hindi mag-speculate, be? You are tampering on our rights. You are tampering on our confidence. You are betraying our confidence. Tapos mambal doon mga gapa-abo-abo ang mga iyo di puta, ha? Anong masakit niya eh? Presidentaw? You never presented his medical condition in a proper manner. We deserve it. Hindi sa namin na amo. Huy, hindi ka naman prinsipe. Puta ka. You are not our master. You are not our king. Bakit ko kailangan respetuhin ang bilat sing iloy nga kawatan? Respetar for what? That title was not given to you freely. It was not given to you because of your bloodline. You're not royal at all. That title being the president, you twisted the arms of the Filipinos using VP Sara para ka maging presidente. Utang mo sa amon. Kung bakit ka ngayon may pangalan nga presidente, pangalan mo sa history. You owe us. Wala ka ni Simo, yak utang na loob. Bilat sing iloy nga marespeto ko Simo. Hindi mo gani di mapanalo bilat sing iloy kung ikaw lang. Ang presidential race, lumuhod kayo kay VP Sara. Nakitluoy ka mo kay Tatay Digong tapos respetuhon bilat sing iloy. Hindi ko yung magrespeto sa mga tao na nang bababoy, binababoy ang kapwa Pilipino. Ngayon,
It has been on and on and on and on, the speculations of the public na ganito may sakit. So, okay na ako ngayon, sabi sang sinungaling. Ba't ka sinungaling, Casper? Totoo naman talaga. Nga nandoon ka sa St. Luke's, Bilat Sing Iloy mo, tinabangan ka lang. Bakit sa tinawag na Casper? He went flatline, kung tutusin. Ito ang ating i-focus ngayon kung nag-flatline siya. Sang Holy Week kag lahat, he's not strong anymore. May mga tao nga nagsabi na siya ay Tai Chi. 2:51 a.m. or 2:51 p.m. sa room 304 doon sa St. Luke's, lumusot ang story na yan. Na nanggaling din sa kanyang kampo to stir up trouble para matabunan Bilat Sing Iloy ang mga maleta, ang flood control, ang pagnanakaw, ang pagkahambog sa Bilat Sing Iloy nga si Junvic. Junvic, bakit ka hambog, Junvic? Sinasabi niya muntik na daw nila ma-entrapment si Atong Ang. Hindi mo gani Bilat Sing Iloy ka mahuli-huli ang mga magnanakaw. Yot! Hindi mo gani mahuli-huli ang magnanakaw nga sa tabi mo lang ang Bilat Sing Iloy. Muging pangarap mo pa si Atong Ang. Nga isaya lang kakapitik ang yudi ka pwede ka granadahon. Kambugiro si mong pugi. Taka! Akala mo kung sino umastanin di man kamo kilala mga Bilat Sing Iloy nyo. Sang wala ni Kapungko, nagakaso nga lang, nagfraternity kayong lahat kasi puro kayong mga magnanakaw. Muntik na naming ma-intercept si Atong Ang Areo Yuta, saan? Babalikan mo kami. Pambog ko'y gago kung sumakses ka na. DILG Bilat Sing Iloy, nangingitim ang bibig mo sang grabe, bira-bira kasi grillo, gasuka, dugo, asthmatic. Tibihon. Correct. Public servant kayo, hindi kayo namin boss. Hindi kayo namin masters. And you do not deserve to be treated properly because you are not fair to us. Ako bata pa kuya, rebel din ako. Kapag hindi ko gusto ang mga classroom officer ko, Bilat Sing Iloy, ginapambirada ko sila. I march the Freedom Grandstand in Iloilo City. I march in sports complex to practice my civil rights when I was in college. Hindi ko utang ang kabalaslan sa inyo. Wala ko utang na loob sa inyo, mga Bilat Sing Iloy nyo. Para-reho lang tayo Bilat Sing Iloy nga mga Pilipino, hindi ka mo dato. Bakit ko magrespeto sa mga tulad nyo? Ginabuang yung mga Pilipino, ginaymo nyo kami adiktos. Tapos respect, respect yuta. Now, this is the most bizarre thing. If he was indeed in St. Luke's Hospital, and a lot of people could attest to this. Actually, may nag-resign na nga mga nurses, papunta sila Amerika. I am just waiting for their final message and calls. Yesterday, I wasn't able to do live kasi may kausap ako, 2 ka-doktor na taga doon. Sabi nila, Loy, hindi pa kami mapagsalita. Antayin mo. Andito na ang aming kakabalik lang ng passport namin galing sa American Embassy. Paglipad namin sa Amerika, lahat ikakwento namin sa iyo. Nandoon naman talaga siya. Gintabangan siya. I don't know kung ano na sa Tagalog, gintabangan, Gintabangan, di man siya, but may narinig kaming pag-uusap ng mga tao na nakapaligid sa kanya na meron daw silang kamukha niya talaga nga pinsan. Itong storya nga to, itong storya na ang story ganito, matagal na ni sa 1986 pa lang, 1986, 1999, storya na ni na siya ay may pinsan dalawa na nagapakuno-kuno na siya ay si Bongbong. Yun ang story nila. Now, ang kwento naman, this is another story ha. I am just telling you what I've heard from the grapevine. Kaya hindi ni siya mabugris-bugris ni Madam Aimee dahil ang totoo daw nga Bongbong was very intelligent. Ang totoo talaga nga Bongbong was very intelligent and was very, he was a gentleman. Pero may nangyaring something abroad nung sila ay pinalabas, sinipa sa Pilipinas, nagkaroon ng gulo at ito daw ay nasaksak at natayshi. Ang totoo nga si Bongbong, ito, ginaistorya ko lang sa inyo, do not quote me on this. Natayshi na daw sa, and then here comes the pamangkin, here comes the kaitsura, the I don't know what, which is also possible. Kung pag-uusapan natin fact, okay, that is, facts are always possibilities. Okay, wala naman sang right and wrong kung tutusin kahit nga sa korte. There is no right and wrong, only possibilities. And then you present your facts, you present your evidence, and then we are going to defend it. We're going to prosecute and we're going to defend it. It's up to the juror or it's up to the judge kung paano niya i-weigh ang pendulum of the clock. This is how my brain works. Now, posible na siya. Karon, if ever, let us be conservative.
na siya ay nandoon sa St. Luke's, which is going to be, makukuha na natin ang verification kasi may isa ka doktor nga doon mapatay, gid gusto niya gid makuha. Ginaskwa nila wala record, nothing. But they said na there is a master record na ang may-ari lang daw nga si Manny Pangilinan ang may hawak niyan. So si Manny Pangilinan, shoutout lang dyan sa iyo, boss. Baka naman makonsensya ka kasi kayo hindi nyo kasi nararamdaman ang buhay ng mga mahihirap. Hindi nyo kasi alam, boss, kung paano matulog na ang sikmura ay gaganon-ganon. You never tasted poverty, Mr. Pangilinan. You never tasted poverty. You did not wake up looking at your children, not knowing where to get the fucking food to feed them. Hindi nyo kasi naranasan maging kawawa. Hindi nyo naranasan na nagpedicab ka buong araw, maflatan ka ng tawag nito, ng tire. Imbes na iuwi mo pa sa pamilya mo. Wala kang iuwi kasi kailangan mo pa ipaayos si pedicab. So if you have the heart, Mr. Pangilinan, who owns St. Luke's, I don't know if he is still the owner, but I know he is well connected at least. Hindi nyo kasi naranasan na magputa para maipambayad ng matrikula ng mga kapatid nyo at ibili ng dialysis ng inyong nanay ng insulin. You never tasted poverty. A lot of Filipino people, this is the only breakfast they know. Poverty, kahirapan. So kung meron ka sanang konsensya, sir, boss, ipaalam mo sa amin kasi konstitusyonal naman yan Hindi naman na siya something na dapat hindi nyo ipaalam. He is bound by the law na dapat sabihin niya sa atin na he is not capable anymore. Kung tutuusin, he was never capable because he'd been sick all this time. But they lied. Nilinglan nila tayo. Hindi na siya pwede because he started his chemo a long time ago. Sabi ng mga doktor, so when you are going through a chemo, your brain is not proper anymore. You get blurry. You get confused. You get blurry memories. You're not focused anymore. Ang mga brain cells mo na mamatay na. But what did you do? You lied to us. Now, kung totoo na hindi tay si Casper at siya ay nakapaglakad sa kagitingan kahit maraming questionable na mga photograph, questionable na mga videos and everything, iyon ang naging bilat sing iloy mo nga kuhan nga kalagayan mo. Sa ospital naging 50-50, nag-flatline ka, tapos nakalakad ka agad-agad. You were able to walk? You were able to to stand the heat of the sun? That week? Paano? Paano ang isa capacity? Kasi hindi nyo ma-deny ito Since 2024, you've been sick. Serious. Yan ang sabi. Hey, shut up. Severe. Kapag may severe ka na hindi lumalabas ang iyong tubol sa iyong puwit, bilatsing iloy, hindi na sa nawawala overnight. That is pain and sufferings that you have to put up with every day. How do you go through your life every day na kahit bilatsing iloy every morning is a problem? Hindi ka lang gani di pakautot bilatsing iloy sa isa kag pag-aamu-amu ka na nga gustong magutot. Hindi gani makalabas ang trap gas mo, ka pala maulay ka bang kiling na ang mo? Ang iyong balhas, ang pawis mo. How much more ang tae mo hindi makalabas? He can't. Kaya sa kimbuhuan dito nagkulostomy siya. So, this kind of fragility, this kind of illness is already a call for him to be at least decent and civilized. To tell that, hey, ang mga niloko ko nga mga Pilipino, ninakawang ko sang 1 trillion. Ako pala ay may sakit na at baka matay siya na po 2024. Nag 2025 na 2026, ganun pa rin ang style nyo. Sinungaling kapag rilang bilat sing iloy mo, pagpalagay na natin, sige, buhay ka. Lukuhin natin ang ating mga sarili. Paano ka nakalakad doon sa araw ng kagitinan, bilat sing iloy, 45 degrees ang init? You are that fragile. You are that weak. So sino yun? Kung hindi mo sa multiplicity, maraming nangyayari na ganong mga charitosuli sa mundo, guys. It is not impossible for them to create somebody who looks exactly like him. Let us go back. Let us go back nung after ng Holy Week, tapos nagcharitosuli sang alpot na si Claire, nga nagsabi ang bilat sing iloy niya, kamusta naman pa, sir? Sabi sang alpot nga may kirido, kamusta naman pa yun yung health? Sabi, so payat-payat, to sa diba, gaamo ni Sao? Grabe ko sa ka-asthmatic na daw tibiyon, nagasuka do ko isa kalabador. Bilat sing iloy, the next day, yun di ano kagitingan. Gasupaw ang kanyang muka. Sino niluluko nyo man? Iyot. I am almost sure at least may 2 o kung 3 katao nga pa-surgery sa kanyang pagmumuka. They have trillions of money. They could do that.
ako gani bilat sing Iloy nga wala ko sang pera, marami ko kamuka. Drew Barrymore. Oh. Ashley Judd, kamuka ko din. Kirsten Teigen, kamuka ko din. Oh. Manilyn Reynes. Nga wala ko gani hindi kilanan surgery, gani marami ko kamuka. Kamuka ko rin minsan si Angelina Jolie. Hindi ko na ma-deny kasi maganda naman talaga ako. O may kamuka gani bilat sing Iloy ang mga iyo si Luis Tro Alpot biga. Kamuka niya si Kirupi. Hindi yan naman naging plastic surgery. Maraming posibilidad. Kamuka sang iyo nga si Dilimang bilat sing Iloy Kanggaro. Oh. Kamuka sang bilat sing Iloy nga si Percy si Kamatayan. Ang mga ganun ba na guys, hindi pwede nga magkamuka? Iyot! Kamuka sang bilat sing Iloy nga Trillanes ang mga ginapangkulong doon sa Cuyuba. Kamuka sang taon nga dilima ang mga papampam doon sa Ermita. Ang mga uhaw nga mga mamasang. Kamuka sang nga si Jarbel. Si Jarbel kamukas sang Alfred o Guerrilla. Bakit hindi posible nga may kamuka si BBM? Araw-araw naman na iya. Magkamuka gani bilat sing Iloy. Magkamuka gani ang mga aso, mga taga Manilaso dito sa mga magnanakaw. Nga kumuha sa pera, nga si Abante. Kamuka sa bilat sing Iloy nga si Abante, si Lucifer. O bakit hindi pwede may kamuka ang mga BBM? Bilat sing Iloy. Mapilitan na ito ya. Ang gusto sa mga UDP. O sige, patay sa ngayon. Maiyak kayo lahat. Ganon gusto niya. Oh, nabuhay na naman sa wala. Nabuhay na naman sa akin. Who would not speculate that something is going on when you shit of a fucker? Can edit a video that happened several years ago and you did not even edited the bilat sing Iloy presence of Enrile? Ang reptile ng Pilipinas, who would not speculate? Sige nga, paano hindi kayo pagdudahan si Enrile yung naglakad-lakad sa video? And you expect the Filipino people to be mum? And shut our fucking mouth? Pilat sing Iloy. Si Senator Bato, ganin ni kag si PCSO niyo. Si Press Communication Officer nga do kambal. Tapos hindi pwede si BBM may kamukha sa? Iyak bilat sing Iloy. Si Luis Tro do guiteron sa nga ulupirahan. Gaamo ni ang alpot ya. Dugangan man si Gigi Dilchuk no. Kamukha sang iyo di puto. Kaya si Dangke sa Shrek. Hindi pwede si BBM may kapid. Yuta. Storyahin yung amo para magdamo. Yudi. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Kung meron kayong komento at suwestyon, mag-comment lang kayo sa comment section. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. As always, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. And goodbye.